Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ang kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikreto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako o paniwalain lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa at maging masaya at sisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko. With flying colors, ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Di ba mga friend? So, samahan niyo ako sa ating journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubrag din sa inyo, di ba? Uy! Magandang umaga po sa inyo mga ka-obese friend. Ako nga pala inyong test subject 001. Pasensya na, medyo mahina ang boses ko kasi tutulog pa yung daughter ko. Diyan na siya. Natulog. Nung mga nakaraan kasi wala siya dahil ako'y sinisipon at doon natutulog ang daughter ko sa kasama kanyang mama Mia, kanyang lola. Ako ang inyong lab guinea pig, so big, ang iyong obese friend. Hindi pa po ako magpapaalam. Kwentuhan muna tayo. Kumusta kayo? Mag-test na tayo ng blood glucose today tsaka blood pressure. Tignan natin kung may improvement ba yung ginagawa natin pag low carb. So ngayon, alas 9 na ng umaga. May pasok na ulit. Weekdays na ngayon. Ito na naman. Sabi ko sa inyo last time. Ito, si BP, ito ang aking president. BP at president. So ayan, mag-test tayo ng sugar. Ang kinain ko nga pala kahapon, nagluto ako ng toksiw. Ano yung toksiw? Invento ko yun Tinolang paksiw. Paano naging tinolang paksiw? Tinola siya na chicken, pero merong isda. So, naging toksiw. Tsaka meron siyang vinegar. Tuturo ko sa inyo yun soon. Ayusin ko lang yung kusina ko. Nakakahiya Baka makita ng wife ko magalit sa akin. Hindi ako pwede mag-vlog sa kusina hanggat hindi maayos. Madi-disown ako. Anyway, ito yung strip natin. Tutulog pa yung isa. Naghihilik pa. Sarap ng tulog. Test natin sugar ko. Kinain ko nga yung toksiw. Wala akong nilagay na iba. Kundi asin at patis. Yung totoong patis Galing sa Pangasinan yung patis ko. In-order ko pa. So pag kailangan alamin nyo yung mga kinakain nyo kung maayos ba yung pagkakagawa o hindi. Pumili kayong authentic hanggat maaari para natural. So, lagyan na natin to. Tusok. Ang sugar ko. Musta kaya? Mga pinagkakain ko naman nakaraan soft drinks, Hungarian sausage. Tingnan natin. Ito na yung strip. Shoot na natin. Shoot. Okay. Ayun Pag lumabas na yung code niya, itong klase ng lumabas na yung code niya, okay na. Ito na. Alcohol. Pili kayo. 1, 2, 3. 4, 5, hindi. Ito lang ang madalas kong ginagamit. Ayoko dito masakit. Tsaka nga pala, pag kukuha kayo ng sugar nyo, wag dito sa may bandang dulo, wag din dito sa may flat part. Dito kayo kumuha sa gilid lang, sa mga gilid-gilid lang ng kamay, ng daliri. Kasi masakit lahat ng mga pansensor ng nyo, nandito. Sa gilid hindi masyado. So, kunan naman natin itong isa. Ito, umiiyak siya last time, ayaw niya. Setting sa akin setting ko last time 1.5 pero hindi dumudugo. So yung 2 na lang. Nasa 2 siya ngayon. Nakita niyo ba? 2 yung setting. Tusok na. Punas. Tusok. Ubo. Dudugo ba?
Umugo na. Wait, naparami ang piga ako Sayang yung dugo Ayun na. Oo Kita niyo magkano? How much? 97. Last time mataas. Tignan niyo. Dahil na-clean mas cleaner yung kinakain ko lately. Uy, di mas maganda yung sugar. Ganon yun Hindi ako kumain ng hotdog last time. Di ba last time kumain ng hotdog? Ngayon, hindi ako kumain ng hotdog. Dahil nga nagtatry ako mag-clean na ulit. Diba yung hotdog ko hindi naman regular yun. Minsan lang yun. Dahil lang nagkataon na naubusan kami ng karne. Ngayon meron na, nag-grocery na ako. So kinain ko hapon tilapia. Maghapon tilapia at saka tilapia lang. Maghapon magtilapia. Nagkikrib na naman ako ng tilapia. Ewan ko, tumatanda na yata ako. Dati hindi ako mahilig sa isda pero ngayon nai-appreciate ko yung isda. Dahil lang matagal na akong hindi kumakain ng fish. Kaya ngayon, mas nabavalue mo kapag matagal nang hindi mo nakikita or hindi mo nakakasama or hindi mo kinakain. Parang sa kaibigan, di ba? Namimiss mo yung mga kaibigan mo dahil hindi mo sila nakikita. So, ganun din yun. So, nakuha na natin ang sugar. Sana nasa mabuting kalagayan na kami. Kasi katatapos lang ng yung bagyong Christine ba yun? Daming sinalantang bahay sa sa Bicol, pati yata sa Cavite, tsaka sa Batangas, Laguna na nagsasalanta siya. Napaka talaga unpredictable ng weather. Kinokolektan ko nga pala lahat ng pantusok. Pag sinipag ako, gusto kong gumawa ng artwork gamit yung mga nakatusok na yun. Parang nagawa ko ng design sa wall na nakatusok yung mga lancet. Tapos tignan natin kung anong pwede kong gawin. Gusto ko talagang gumawa ng ganun para makikita yung diabetic kung gaano karami na yung nagamit kong test strip tsaka test Siyempre, kung anong dami ng test strip, yun din yung dami ng lancet, di ba? Pero yung test strip kasi tapon yun May dugo kasi yun Pero ito, yung pinaka-renggelya lang niya. So, pwede kong gawing design. Naglikot na pa naman ako. Naghugas-hugas na ako ng sa labas. Well, tignan natin. Blood pressure natin. Tignan natin kung ang blood pressure natin is nakaka-pressure pa rin. Ito problema Naglikot na kasi ako bago ako muna blood pressure. Elevated na siya. 135/78. Yan. Palo. Pero hindi naman sobrang taas yan. Dahil naglikot ako. Alam bang nasa 130 plus yun. 130. Yan. 135. Naglikot na kasi ako Kung hindi ako naglikot, baka maganda yung blood pressure ko. So guys, ewan ko kung mapapansin nyo. I think na nakapag itong video to, mga bago nyo mapanood itong video to, nakapag-release na ako ng mga videos. Ngayon, baka may magtatanong, bakit ang haba ng mga video na nilalabas mo? Kasi, ang akin lang kasi, hindi naman talaga ako influencer. Hindi ko kayo mai-impluwensyahan. Unang-una, wala akong pagmamalaki. Hindi naman, nung nag-aaral nga ako, sabi ko sa inyo last time, hindi naman matataas ang grades ko. Hindi ko pinag-igi yung pag-aaral ko noon, nung kabataan ko. Pero sa awa naman ni Lord, nung mga bandang elementary, maganda ang grade ko nung maumpisa pa hanggang grade 3. Yan, nag-aaral pa ako maigi. Maniwala kayo, pati yung top 1 namin nung grade, hindi ako nagkakamali, nung last year ko sa St. James ako nag-aaral dati. Diyan sa Paranaque. Noong grade 4 ako,
Hindi, namimili lang ako ng subject na gusto kong aralin. Ganun ako eh. Nung grade 4 ako, maniwala kayo nung last year ko sa school, na nataasan ko pa ng score yung ano namin, yung nasa top 1 namin. Kung hindi ako nagkakamali, 98. Tapos siya, nakuha yata niya 96, parang ganun. Nataasan ko pa siya eh. Pero ang masakit, isang subject lang yun. Tapos yung ibang subject, mababa na. At alam niyo kung anong subject yun? Yung tinaasan ko siya. Pilipino. So talagang may pagkamakabayan din pala ako. So yun, mataas yung score ko sa Pilipino. Tapos siya, yun nga, dahil nataasan ko siya, binati pa niya ako, sabi niya, "Oh, Marking, ang galing nataasan mo ako ha." Tuwan-tuwa pa siya, ewan ko kung totoong masaya siya dahil nataasan ko siya. Ayun, tapos malaman-laman niya, tapos mga susunod na mga exam na syempre papakitan, bibigay na sa yung exam mo. Pucha, nakita nila. Ang bababa na, 75, 78, tapos 80. Lalo na sa math, yari ako sa math dati. Pag kasi ko, pag hindi ako interesado, may problema tayo. Ganun, hindi papasok sa akin pag hindi ka interesado. Meron akong ganun. Kaya kinoko-relate ko sa pagiging high carber ko yon dati nung bata ako. Kasi kapag nasa school ako, para akong parang wala akong ibang gustong gawin kundi kumain na lang mamaya. Parang ganun, may ganun akong nararamdaman dati. Siyempre, hindi naman alam ng mga kasama ko yun. So, sinasarili ko lang yan. Hindi ko talaga siya na masasabi na ikikwento ko sa iba. Ganun. Sinasarili ko lahat eh. Well, most of ng mga tao naman eh. Katulad sa atin mga ordinaryong tao. Diba? Yung mga problema natin, sinasarili lang natin. So, balik ako doon sa kwento natin. Ayun nga, lumipat ako ng school. Simula noon, lumipat ako ng school sa bandang Alabang. Wala na. Lahat na ng grades ko niyan, pababa na ng pababa. Hanggang mag-graduate ako ng elementary na mababa na yung grades ko. Tapos sabi pa nung principal namin, may pinapuntang sa kalokohan ko. Dahil nga nagkaka-cutting class ako, pumupunta ako sa SM, nagbibilyar ako. Ayan, mga ginagawa ko dati, kaka-cutting class ako. Punta ako sa uso yung PlayStation nun 2000, ano bang year yun? 1998. Game Boy tsaka PlayStation ang uso ng mga panahon na yan Nag-PlayStation ako, 20 pesos, 50 pesos pa per hour nun Naglalaro ako ganun, tapos napupunta ako sa mall. Nunod kami ng sine ng kaibigan ko. Niyayaya nila ako. Niyayaya ko rin sila. Napaka-BI ko dati. Kaya paano ko magiging influencer? Hindi ako pwede maging mabuting influencer. Kasi nga ganun nga ako. So, kitapos namin manood siya, magbibilyar, tapos uuwi. Everyday ganun. Buta hindi ako natanggal sa school So, sinabihan na yung parents ko. Tumawag yung guidance counselor sa bahay. Ito naman to, high school na ako. Tumawag yung guidance counselor sa bahay. Sabi niya, "Ma'am, si Marking hindi po kasi pumapasok. So, paano po ito? Ilang linggo na siyang hindi pumapasok. At matatanggal na po ito sa school. Baka hindi po siya mag-graduate. Uulit na lang ng 4th year high school." Gumanon yung guidance counselor namin. Tapos sinagot siya ng mother ko. Sabi ng mother ko, "Alam nyo, Mrs. Principal, lahat ginawa na namin dyan sa anak namin. Pinag-aral namin, binihisan namin, pinakain namin, pinasok namin sa maayos na eskwelahan. Ngayon, kung hindi niya pagbubuti, wala na kami magagawa. At kung rules ng paaralan ninyo na ibagsak siya at mag-repeat siya, nasa kamay niyo na po yun. Ipapaubaya ko na sa inyong decision yan, sa inyong wisdom. Kasi lahat ginawa na namin Bilang magulang, ginawa na namin yung role namin. Yung role niya, hindi niya ginawa. So, kayo na pong bahala." Gumanon yung nanay ko.
Tapos yung principal, noong una medyo matapang yung principal eh. Ngayon, yung guidance counselor, wala kang principal ng mga panahon na yun, guidance counselor lang. So, ano niya, binabano nung ano, o sige po, sabi nung ano, nung principal. Tapos sabi sa akin, ayan ha, ayaw na galit nanay mo, ayaw ka na pag-aralin, wala na siyang ibang sabihin sa inyo. Sa iyo, dahil nga ganyan ginagawa mo, hindi ka nag-aaral mabuti, patay kating ka pa, sabi niya. Tapos ako naman nakayuko ako nyaring ganun. Tapos sabi ko po sa inyo, ma'am, eh. Di ba? Kailangan may konting arte. Sa awa ni Lord, nakapasa naman ako. Nag-special project ako. Gumawa ako ng ano, mga background painting para sa play namin sa school. So, kinompensate naman yung effort ko. May magsasabi sa inyo hindi tama. Ganun talaga eh. Nangyayari yung ganun eh. Yung yung bata nagpapakahirap mag-aral. Alam ko kapabayaan ko yun. Pero ganun ang buhay eh. Pagkatapos nun, natambay ako. Nung tapos ko ng high school, nagpahinga muna ako. Hindi muna ako nag-college. Isang taon akong pahinga. At doon sa panahon na yon 2021 yata yun. Nagkataon na magpapatayo kami ng bahay dito sa Taguig. So, pumunta ako dito. Lumipat kami dito sa Taguig. Paglipat namin dito sa Taguig, actually, gagawin pa lang yung bahay. Pero nauna akong tumira dito. Ano yun? Kung hindi ako nagkakamali, March ng 2021. Pumunta ako dito sa Taguig para bisitahin kasi kung papatayo kami. Kahit maliit na barong-barong lang sana yung goal. Sabi ng father ko tsaka ng mother ko, nagkasundo silang paggawa na lang talaga ng bahay. So, hindi naman kalakihan yung bahay namin. Bungalow lang. Tapos, ayun nga, at nung ko nakilala yung girlfriend ko dito sa village namin. Kapitbahay ko lang siya kasi may tindahan sila. So, yung tindahan nilang yun, doon ako nangungutang. Shoutout po pala kay Mamang tsaka kay Papang. Doon ako nangungutang. So, syempre, di ba, weekly, yung mga tauhan kami, doon mangungutang sa kanila, doon kukuha ng mga merienda. So, ganun. Doon ko na-meet yung naging wife ko. Hindi ko siya na-expect na siya pala yung magiging wife ko. Una, lang talaga magkaibigan for several years. Magkaibigan kami. And later on, na-develop. So, ganun. Ba? I-plema ako. Shot muna ako. Shot tayo. So, ganun lang naman ang buhay ko. Napakasimple. Puno ako ng failure nung kabataan ko. Kaya, paano po sasabihin na pwede ko maging, di ba? Hindi talaga ako pwede maging influencer. Okay lang ako sa maging kaibigan. Mas magusto ko yung pagiging kaibigan kasi kaya kong maging authentic. Pag ako kasi naging influencer na, baka may mga dumating na sponsor. Based na doon sa sponsor yung magiging decision at actions ko. So, hanggat maaari, mas gusto ko yung ganito lang. Tama na sa akin na may manood sa akin 5, 3, 2. Masaya na ako doon. Ito namang ginagawa ko. Pinapractice ko rin kasi yung editing skills ko. Kaya makita nyo, ang editing ko hindi naman sobrang garbo. Para sa akin As an artist nga po pala ako. Ayun nga, yan tuloy na. Na-disclose ko na kaagad yung part na yun. Nag-graphic artist po ako. Yun. Ganun yung kwento ko. So, yun nga, nung nagpagawa kami bahay dito sa Taguig, nakilala ko yung wife ko. Yung magiging wife ko pala, that time. So, doon, na-motivate na ako mag-aral mabuti. Nung panahon na yun. Kasi, ayoko naman, siya kasi yung naging asawa ko kasi, yung naging wife, siya mag-aral, masipag. Kung ano yung wala sa akin, meron siya. So, doon, kahit na mas bata siya sa akin, ilang years din yung agwat ng age namin. Hindi ako nagkakamala, 3 to 4 years. Ayun.
siya masipag mag-aral, ako hindi ako masipag mag-aral. So, parang, wow, ang galing. Magaling tong batang to, yung pa yung nasa isip ko nun. Kasi nakita ko sa, tsaka ang ganda ng family niya. Maano sila, sweet sila sa isa't isa. Which is yun yung wala sa amin. Harsh nga kami, di ba? Sundalo training sa amin. Nanay ko tsaka tatay ko sundalo. So, iba yung training sa amin magkakapatid. Medyo strict. Hindi siya yung ordinary, yung tipong sa akin kasi nga na-bad shot ako sa tatay ko. Ayaw niya yung mga pinaggagawa ko dahil nga hindi ako nag-excel sa school. Ang tingin sa akin ng tatay ko, wala yan. Parang ganun. Hindi siya believe, in short. Hindi siya believe sa akin dahil nga ang generation kasi nila, siya kasi ang believe ako sa father kasi sobrang nagsumikap siya sa buhay. Galing din kasi siya sa poverty. Bago siya pumasok ng eskwelahan, manghuhuli pa siya ng dalag. Manghuhuli muna siya ng palaka bago niya mahuli yung dalag. Ihuhook niya yung kuko siya maliit na palaka. Nas taga Pampanga sila sa Guagua. Ihuhook niyang ganun yung likod ng palaka. Tapos isasawsaw niya kung saan feeling niya nandun yung mga dalag. At saka syempre sasagpangin ng dalag yung palaka. Ganun ang ginagawa niya. So pagkahuli niya, magigising siya alas 4 na madaling araw, alas 3 madaling araw para makahumanghuli ng dalag. May ganun daw siyang may ganun siyang experience. Pagkatapos niya manghuli ng dalag, mamimita siya ng bunga ng bayabas, tapos uuwi na siya. Tapos yung dalag, syempre, lulutuin pa ng magulang niya. Malilate na siya sa school. So maglalakad na siya papunta sa school habang dala-dala niya yung mangilan-ngilang bayabas. Yun ang almusal niya. Ganun po sila kahirap. Kaya minsan, pasensya na kayo kung may magsabi ako na yun nga, na kailangan nating mag-extra effort pagdating sa finances natin. Kasi nga, yun nga, ang mundo mahirap. Mahirap dito sa mundo. Hindi pwedeng easy-easy lang tayo. Kasi kung kumakain tayo at gusto na mangangarap tayong maging maginhawa ang buhay natin, kahit pa paano kailangan natin magsumikap. Hindi po tayo pwede umasa sa ibang tao. Lalo na kung able naman tayo, wala naman tayong malalang sakit, nakakatayo tayo. Kung mamimili tayo ng sobrang pili sa trabaho, tapos wala kayong experience, wala. Yun ang pinanghuhugutan ko, ba't ko nasasabi yung mga bagay na to? Kasi tatay ko ganun nagsumikap din siya sa buhay. Galing siya sa poverty, naayos niya yung sarili niya. Na nakapag high school siya ng libre dahil nga ganun nga yung ginagawa niya. Nakakuha siya ng scholarship, nag-aaral siya mabuti. Hindi ko naman sinabi lahat tayo mag-scholarship. Kung pwede, kung kaya nyo. Katulad ko, hindi ko naman kaya. Blessed lang ako dahil nga pinag-aaral ako kahit papaano. Ayun nga, balik na, nahaba ng kwento ko. Balik tayo doon sa story ko nung kabataan ko. Nung high school na ako, yun nga, graduate na ako ng high school. After 1 year, parang na-realize ko na parang hindi tama yung ginagawa ko. Masyado akong relax sa buhay, tambay. Mga tropa ko dito, mga karpintero, kargador. Hindi mga common na tao na na makikita mo sa construction. Tropa ko yan. Marami akong tropang construction. Kaya medyo natuto rin ako sa makaintindi ng mga Bisaya, Ilonggo, may konti kong alam. Konti lang naman. Hindi mo marami taga Surigao. Yan, namimiss ko na nga yung mga kaibigan ko ngayon. Kaso wala na sila dito sa village. Nag-uwian na sila sa probinsya. So, yun nga. Tapos nga, na-realize ko na dapat mag-aral din ako. Kasi yung misis ko, nag-graduate. Pag-graduate na yata siya ng mga panahon na yun. O hindi, halos kalagitnaan ng pag-aaral niya. Tapos ako ngayon, nag-college ako. Nag-aaral ako sa sabihin ko ba yung school ko? Sa Tafa Avenue. May mga university dyan. Isa sa mga school na yan. Hindi sobrang mamahaling school pero considered na siya mahal na school ngayon. So, doon ako nag-aaral dyan sa Manila. Ngayon, nung mga panahon na yun, dahil nga sabik ako sa pag-aaral, gutom ako sa pag-aaral, nag-aaral ako mabuti nung mga panahon na yun. Ginawa ko yung best ko.
Hanggat maaari, wala akong bagsak. Pero, sumablay pa rin ako, syempre. Signature ko yun eh. Signature ko yun. Pag wala akong bagsak, hindi na ako yun. Hindi ko na signature. So, yun nga, signature ko yun. May bagsak ako. Alam niyo kung anong una kong bagsak sa college? Wala niyo. Physical education. Alam mo reason bakit? Kasi walang kasyang uniform. O, diba? Related pa rin sa low carb, kala nyo? Related pa rin siya sa obesity ko. Sa obesity problem ko. Walang kasyang uniform. Biruin nyo, papasok ka na. Pagka-enroll ko, kasi kung hindi ako nagkakamali, 1 to 2 weeks lang pasukan na nung nag-enroll ako. Ayaw pa nga pala akong papasukin ng tatay ko. Kasi sabi, baka magbubulak-bulak daw ako. Sayang lang ang pera. Sabi ng tatay ko sa nanay ko, ayaw. Ayaw talaga niya. Sabi ng tatay ko, bago pa sila pumayag pumasok. Sayang lang ang pera. Tignan mo naman ang ginawa niya. Yung record niya nung elementary days, tsaka high school. Hindi siya nag-aral. Sisira lang ang pera natin, sabi niya. Huwag mo nang pag-aralin, sabi niya. Hayaan mo nang makaisip ng ninegosyohin niya dyan. Yun ang sabi ng father ko. Pero dahil nagmamakaawa na ako sa nanay ko ng mga panahon na yun. Naawa naman yung nanay ko sa akin kasi ayaw naman niya later on maging sakit ng ulo ako sa pamilya namin. Ang ginawa niya, kinausap niya yung tito ko. Yun yung isa sa mga mga second father figure sa akin. Pan-third yata siya, parang gano'n. Buti na lang may tuwin ako, tinulungan na ako. Binigyan niya ako pang enroll. O syempre, kahiyaan na yun, di ba? Pag nag-enroll ka, tapos susunod na monthly, next month, hindi ka na magbabayad ng college dahil ayaw na ng tatay, di ba? Parang, nahiya rin yung tatay ko, naawa rin siguro sa akin. Pinagbigyan niya akong mag-aaral. Bigyan mo muna 1 sem. Pinag 1 sem ako. Doon may bagsak akong PE. Naintindihan naman din ng parents ko kasi naman hindi naman ako bumagsak dahil nga sa performance. Bumagsak ako dahil walang uniform. Medyo strict sila doon eh. Ang ginawa ko the next sem, maghanap akong t-shirt na pwedeng printan ng logo ng school. Nakiusap na lang ako kasi wala talagang kasya masyado kung ubi, sabi ko nga. Kaya mahirap din ang pinagdaanan ko. May experience din naman ako ng hardship. Hindi naman mukhang, nakita nyo, nakasasakyan ako. Akala siguro ng iba, mayaman ako. Hindi ako mayaman. Nag-grab driver ako dati para mabayaran yung sasakyan namin. Tsaka, karamihan dun sa binayad dun sa sasakyan na yun. Ano yun eh. Nag-decide siya na mag-abroad kasi para matulungan niya ako dun sa sasakyan. At the same time, syempre, brighter future. Kaya ganun na naging kwento namin. Kaya nagkalayo kami ng aking wife. Nasa abroad siya. Para lang din siyempre masustain namin yung gastos. Kung kasi dito lang siya, feeling niya na hindi kami magta-tribe. Kaya hindi namin magagawa yung gusto namin. Kaya yun yung mga sinasabi ko, sakripisyo. Kahit na ayaw niyo yung magiging trabaho or ayaw nyo malayo sa mahal nyo sa buhay. Minsan, kailangan mo mag-step up. Kailangan mo mag-ano sa buhay. Pag-desisyonan nyo, pagdasal nyo kung ano talaga magandang gawin. So far naman, okay naman siya dun. At yun nga, nakapag-aral ako ng college. Na naman, dun lang ako bumawi. Kaya yung mga classmate ko ng college, hindi lahat sila naiintindihan ako. Kasi sila kasi parang may mga classmate ako na easy-go-lucky ang dating. Pero alam ko naman nagsusubikap sila. Pero nakikita ko sila kasi na parang tambay-tambay, nag-enjoy lang. Ako kasi nung panahon ko, wala akong TV dito sa bahay. Under construction pa yung bahay. Habang ginagawa yung bahay, pumapasok ako sa college. So, ganoon yung nangyari. Wala pang bubong ang bahay namin, dito na ako nakatira. Nagagawa lang ako ng kubo-kubo na may bubong para hindi ako mahamugan. Natutulog ako sa plywood na may kumot lang. Tsaka may kulambo. Kung wala mang kulambo, naka-electric pan lang ako. Ganun. Na-experience ko rin yung may konting hardship sa buhay.
Kaya masaya rin naman ako. At least, oo, ang bahay namin under construction. Pero nakikitulog ako katabi ng mga construction worker namin. Kasi isa ako sa mga nagbabantay din dito. So, ganun lang po yung buhay ko nung elementary to high school to college. Kaya may mga classmate ako nung college, hindi ako naintindihan dahil nga ganun nga. Parang ang dating ko, suplado ko, hindi nila naintindihan. Gusto ko lang mag-focus sa pag-aaral kasi pag hindi ko pinag-igi, baka hindi na ako pag-aralin ng tatay ko. So, lagi ako masyadong advance. Advance ako mag-submit ng mga project, advance ako makapag-submit ng mga artwork. Madalang ako malilate. Or, hindi ko maalalang malilate ako eh. Siguro sa mga final na project yun, medyo malilate ka, ma-atras ka. Pero yung mga regular projects namin, mga painting, drawing, kailangan makapagpasa ako maaga. Ganun ako. Tsaka ano ako ng mga panahon na yun, competitive. Hindi ako papayag na basta-basta lang isasubmit ko. Tinatry ko yung best ko na mga pag-submit. Kaya yung iba nabubuisit sa akin. Ay, hindi ako nakikisama nga. Niyayaya nila ako uminom. Hindi ako sumasama. Sabi ko, may lakad pa ako or may gagawin pa ako. Tapos, gagawin pa lang yung project. Tapos na ako. Kasi tinanong ko na yung professor ko anong gagawin. So, mangyayari. Yung dala ko magiging example. Magiging sample na siya sa klase. So, dun sa part na yun, nakagulang na ako. Ganun na yung style ko dati. Ngayon, sa age ko ngayon ko marirealize na may advantage at disadvantages din yung pagiging ganun. Maraming maiinis sa'yo dahil nga ganun nga ang dating mo. Tsaka medyo mayabang ang dating ko nung college. Pero baka hindi lang nila ako naiintindihan. Ano lang talaga, medyo focus lang talaga. Gusto ko lang mag-focus sa gagawin ko. Kaya ako ganun. Iniisip ko yung trabaho, yung gagawin kong trabaho. Kaya masaya ako sa kahit pa paano masaya naman ako sa naging output ko. Kasi kundi dahil doon, hindi ko maayos sa sarili ko. So, yun lang mga guys. Papasalamat ako sa oras na na-spend niyo with me. Hindi ko talaga sinasabi na influencer ako. Hindi ako sure kung may ma-influensya ako. At hindi ko sure kung magiging magandang influensya ako sa bawat isa sa inyo. Pero nga, akin lang kasi, gusto ko lang magkaroon ng kaibigan. Dahil for so long, hindi marami kaibigan ko. Piling-pili lang talaga ang kaibigan. Mabibilang mo sa daliri mo sa kamay. Yung mga sa close friend ko, mabibilang mo lang sa kamay. Yung iba, ang daming kaibigan. Although maraming kakilala, nakakabanding ko. Pero hindi mo masabing kaibigan na yung kilalang kilala. So, yun lang. Yeah, siguro, mas maganda, mas marami ng kaibigan. Pag nagkakaedad ka, marirealize mo yun. Na dati konti lang kaibigan mo, later on mas kailangan. Kasi tao tayo eh. Kailangan natin ng makakausap. Kailangan natin ng mag-share ka ng story. Kasi pag hindi, kinimkim mo lahat yan, someday puputok yan. At posible maging disorder pa yan. Na-experience ko rin yung depression. May sabi nila, may the life crisis. Mga ganun. Di ko alam kung dahil lang ba yun sa hormones. Kaya ka nagkakaganon. Kung malapit ka na magkasakit. Dahil nga, middle life crisis. Ibig sabihin, magpapalit na yung hormones mo. Kakasakit ka na. Humihina na ang katawan mo. Who knows? Hindi naman kasi ako doktor. O siya, mga kaibigan. Mga ka-obese friend ko dyan. Mga best friend. Papaalam na ako. Hanggang sa muli na ating pagtetest ng ating dugo ni BB at saka ni President. Okay? Okay. Hanggang sa muli, mga ka-obese friend. Maraming salamat sa pag-spend ng time sa akin. Ako ang inyong lab guinea pig, so big. Ang inyong best friend, obese friend. Bye-bye. Let's go. Sige na. Salamat sa time po. Thank you. Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!